Inihayag ng ilang kababayan na tila isang sindikato na ang gobyerno ng Pilipinas dahil sa umunoy pagsusumikap na matakpan ang katotohanan kaugnay sa flood control anomaly. Si Almar Forzuelo sa Balita Live. Almar, magandang gabi. Yes, Kyle, magandang gabi. Galit na galit nga yung ilan sa ating mga kababayan sa umano'y pananabotahe sa ginawang hearing kanina sa Senado kaugnay sa testimonya ng 18 dating bodyguards ni resigned Congressman Elizalde Co. Habang ginaganap ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa paglantad ng 18 brave Marines at dating bodyguards ni resigned Congressman Elizalde Co, tinawag ni Senate President Alan Peter Cayetano ang atensyon ng mga Senate officers at staff dahil sa tila sinasabotahe ang ginagawang hearing. Ayon sa kanya, hindi ma-access ang live video ng Senado sa social media accounts nito at hindi rin maayos ang signal sa pagdinig. May I remind even our own employees, pag in-interrupt nyo or dinisturb or pipigilan nyo yung ating hearing, yan po ay criminal offense. At ang hindi pagpapasok sa aming resource person ay kasama po yan sa paparusahan. Again, kung sino in charge nung website, put it on. If not, kasama din po kayo sa nag-i-interrupt, nag-disturb nung proceeding because in the digital age, pag ang coverage ng hearing, you interfere with that, that is part of stopping the public from knowing what is happening here. So, again, ayoko kayong maipit, pero hindi naman siguro kayo maipit by putting on live kung ano nangyayari dito. That's a matter of record. Maliban dito, dumating din sa Senado si DILG Secretary John Vic Remulla kahit walang imbitasyon para umanuharangan ang pagdating ng 18 Marines. Para naman sa ilang kababayan na nag-abang sa labas ng Senado, sinabi nilang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon ang lahat upang hindi malaman ng publiko ang katotohanan kaugnay sa flood control anomaly. Ayon kay Quezon City 2nd District Councilor Rani Ludovica, tila sindikato na ang nagpapatakbo ng gobyerno ng Pilipinas. Nasaan ang delikadesa? At talaga dito pinatunayan nila na ang gobyernong ito ay pinatatakbo na parang isang sindikato na gusto nila patahimikin ang naglalabas ng katotohanan, haras ang may malakas na loob na labanan ang anomalyang ito. Nakakalungkot dahil etong pangyayaring ito ay nilampasan pa niya. Nilampasan pa ang Marcos Sr. Sa pagsusupres ng karapatan ng tao. Garapalan na ito. Ganito rin ang naging pananaw ni dating Palace spokesperson Attorney Trixie Cruz Angeles na anya tila mismo ang gobyerno na ang gumagawa ng krimen. Parang gano'n na nga, ang mismong gobyerno ay gumagalaw na parang sila yung sindikato. Parang sila ang gumagawa ng krimen at pinagtatakpan. Tungkol naman sa tanong kung ano ang kanilang masasabi sa nabanggit sa hearing ng pangalan ng ilang senador na di umano'y nakatanggap ng mali-malitang pera, ito ang kanilang naging sagot. Ito, sampal kay Ping Lacson ito, na ito yung ikinukubli niya na ayaw niyang ilabas at nililihis niya. Kaya ito rin ang dahilan kung bakit nag-alsa ang taong bayan at kung bakit umampi sa taong bayan ang 13 senador na pilit naman nilang ginigipit ngayon. Hindi natin sinasabi na komot nabanggit yung mga pangalan nila ay guilty sila. Ang sinasabi natin, nabanggit yung pangalan ninyo, therefore, mag-submit kayo to investigation. Kaya ang nangyayari, yung mga umuupo sa Blue Ribbon, namimili lang sila ng tinatawag, may mga pinipili silang hindi tatawagin, katulad nitong ating mga Marines, hindi yan hustisya. At mas masakit makita na may binanggit na pangalan, tapos yung mga yun pa, ang uupo bilang mga investigador. Dapat, kung sila po ay may delikadesa, hindi na sila uupo. Hahayaan nila, magpapaimbestiga sila.
Kyle, kanina dito sa labas ng Senado sa may malapit dito sa may GSIS ay nagkaroon nga ng nagbabatuhan ng tubig yung mga taga-suporta ng minority sa pagitan ng mga taga-suporta ng minority at majority senators. Pero agad naman itong naawat ng kapulisan na nagbabantay dito sa labas ng Senado at sa kabuuan ay naging